Teka, mukhang may bagong labas ang Motorstar ah. Na Easy Ride 150Q na FI version. Nagkaroon lang po ng upgrading pagdating sa kanyang grab bar. Naging top box ready na po siya. Kasi yung dati po ano lang siya, hawakan lang talaga. So ito maganda, makakapaglagay na po tayo ng top box. Hindi na tayo bibili ng additional na bracket dito sa likuran. Ngayon 2025, ganun pa rin naman po ang available na kulay. Meron po ditong gloss black. At dito naman po sa kabila, Easy Ride 150P. Ito yung ka-lookalike po ng PCX. Then ito, papakita ko sa inyo yung kulay red na 150Q FI at saka kulay white. Ang wala lang po dito yung kulay matte blue na nai-review natin siguro mga 1 year ago. Umpisa na sana tayo kaya lang parang meron tumatawag ng aking attention eh. Ito, ngayon ko lang nakita ng personal yung kulay green itong Motorstar 150 na cafe. Angas pala sa personal, di ba? Para siyang sinaunang motorsiklo. Pero sige, saka susunod na lang siguro to. Balik tayo dito sa Motorstar Easy Ride 150Q. Dalawang variant po ito. Meron din po itong carb type at saka FI. Siyempre, dito na tayo sa FI para mas tipid tayo sa gasolina, di ba? I-update ko muna po kayo sa kanyang presyo. Kasi ngayong panahon na to, nakita nyo naman ang presyuhan ng mga Maxi Scoot, di ba? Katatapos lang natin mag-review ng NMAX Turbo. Maabot po yan ng 175,000. So dito naman po, sa mga na-survey na natin at na-canvas ng mga motorsiklo pagdating sa Maxi Scoot na category, pinakamura po ito sa ngayon na nasa 75,000 po ang kanyang cash price. Para official price po ang may bigay ko sa inyo, ayan, binigyan na tayo ng listing dito po sa Motorstar Santa Cruz, Laguna. As of March 7, 2025, ito po ang presyo ng Easy Ride 150Q na FI version. Okay, cash price nga po niya, ayan, suggested retail price 75,000, and then 9,300 po ang kanyang down payment. And then sa 24 months po, nasa 4,563. Sa 30 months po, 4,000 pesos. At sa 36 months naman po ay 3,625 monthly. At ang maganda ho rito, malaki po ang kanilang rebate na binibigay, nasa 400 pesos. Kaya sa mga interesado po, ayan ang kanilang contact number po, 049-501-6500, 0953-887-0874 naman po sa cellphone. And then, ayan po exact address, Sitio Maligaya, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Malapit lang po sa Barangay Hall. Katapatan lang po ng Dali Groceries. Ayan. Pwede rin po kayo bubisita sa kanilang Facebook account na Motorstar Santa Cruz para sa mga karagdagang katanungan po. Iba talaga ang dating ng kulay black, di ba? Lalo yung gloss black. Ang elegant na tignan, lalo na kung konti lang yung kanyang mga decals. Buti rito sa Motorstar, na-minimize na yung mga malalaking decals, pinaliit na nila. Oh. Dito meron lang maliit na sport na nakalagay sa kanyang front fender. And then sa side profile, ayan yung kanya pong brand na Motorstar, combined po ng red and blue na kulay. At dito naman po sa gitna, ayan, wala nang iba pang kulay. Ayan, bali reflectorized po yan, parang kulay silver po itong Motorstar na nakalagay. And then dito sa likod po, yung kanyang brand name na Easy Ride na naka-emboss na po siya. Siyempre, emblem na po ang kanyang style. At may kasamang sticker po yung kanyang displacement na 150.
At ito na yung na-upgrade sa kanya, di ba? Magkano ang top box bracket ngayon? Kung di ako nagkakamali, from 1,000 to 1,500. Lalo na yung gantong malalaki ang size. Dual purpose na siya, di ba? Grab bar na siya dito sa bandang unahan, and then dito yung patungan ng ating top box. Metal po siya mga riders, hindi po siya aluminum. Buti nilagyan na po siya ng top box bracket kasi alam nyo naman, maliit lang po ang U-box itong si Easy Ride 150Q. Hindi nga ho rito kasya ang isang full face helmet. Hindi ko lang makarecall kung nagsukat tayo last time ha, pero ito sukat natin ha. Although pasok naman siya, pero pag isasara, ayan, aabutin ng kanyang upuan. Kahit siguro nakabaligtad kasi mababaw lang po siya oh. Oh, ang taas eh. Kaya hanap natin ng pwesto, baka naman makachamba tayo. At talagang hindi po pwede. Siyempre okay lang, dito na naman yung kanyang top box ready na bracket. Pero compare po dun sa ibang mga U-box ng mga Maxxis ko, mas malaki po ito. Ano, ang dami natin may lalagay dito. And then kung wala pa tayong pambili ng top box para lalagyan ng helmet, meron po siyang helmet hook dito sa magkabila. Kaya pwede natin sabit dyan yung ating mga helmet kapag hindi gagamitin. And then check natin kung may nabago sa kanilang stock na upuan. Dito po sa seat cover, ganun pa rin po yung plain na seat cover, wala po siyang mga tahi. Bali single tone lang po siya. Then malambot po ang kanyang foam. Ayan. Iba yung foam niya, napaka firm. Tama lang din naman yung kapal ng kanyang seat cover. Pero ingatan natin sa pusa to. Ang bilis po ito tablan ng kalmot. Saka ang ganda ng kanyang tabas, so malalim pala. Hindi lang halata kasi nakaangat itong kanyang seat cover, pero pag inilapat natin yung ating kamay, para na rin siyang camelback type na merong stopper dito sa bandang likuran. At hindi siya kalaparan mga ka-riders ha. And then dahil malalim siya, nasa 760mm lang po ang kanyang seat height. Sa 135mm naman po ang kanyang ground clearance. At sa dry weight po, nasa 115 kilos lang po itong si Easy Ride 150Q. Yun lang po ang malaking question sa akin dito sa power at torque ng Motorstar Easy Ride 150Q. Kasi dun po sa manual, wala tayong makitang dineclare na power at torque. Hinahanap po natin dito. At sinuyod natin yung kanyang mga detalye, pero wala po talaga silang inilagay na power at torque. Eh sa totoo lang mga riders, hindi po ako makapaniwala dun sa nakita nating power at torque nito. Maabot lang po ng 7.5 horsepower at 7,500 RPM ang kanyang max power. At sa maximum torque ay nasa 7.7 Nm at 6,000 RPM. Pero mukhang ano po hindi siya accurate Kaya mga riders, comment down below nga po, baka alam niyo po ang eksaktong horsepower at maximum torque nitong si Easy Ride 150Q. Anyway, wala naman po na bago sa kanyang engine specs. Ganun pa rin po, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air and oil cooled po sa kanyang cooling system, and then fuel injection na po sa kanyang fuel supply system, 150cc displacement, and then Euro 3 compliant naman po sa kanyang emission control. Dito tayo na attract masyado sa kanyang handlebar, di ba? Ang ganda ng kanyang korte, yung kanyang cover na plastic, di ba? Almost nagkakapareho ng quality dun sa nireview natin na NMAX Turbo. Yun lang, wala siyang tatak dito sa gitna, sana nilagyan, di ba? Ayan, para na rin siyang robot sa kanyang mga shape, di ba? Ganda. Then ang inilamang po ng mga switches and button nitong Easy Ride 150Q, meron po siyang mga backlight dito sa palibot ng mga buttons niya. Kulay blue po yan. Okay, ayan, dito po sa kanyang high beam low beam sign. Iniwalay po yung kanyang passing light dito sa harap. Sa kanyang turning signals, left and right, switch off sa gitna. Horn naman po dito sa pinakailalim. Dito naman po sa kabila, ayan, meron po siyang kill switch. And then meron pong switch yung kanyang headlight, DRL at switch off, and then electric starter push button. Fully digital na po ang kanyang instrument panel. Okay, meron po siyang dalawang soft button dito sa ilalim. And then dito po sa baba, manual ko pa rin po ang ginagamit. Kaya doon po sa mga naghahanap ng remote or yung keyless system na, ay alalahanin po natin 75K lang po ito. Compare natin dun sa mga naka-keyless version na branded, siyempre. Ang laki po talaga ng diferensya sa presyo. Okay, nakabukod na rin po yung kanyang fuel and seat na button. Ganda na pagkaka-design niya. Okay, dito naman po sa right side, ayan, malalim din po yung kanyang pocket. At naandito na po yung kanyang USB ready. At maganda rito, dalawa pa Kaya pwede magsabay po, dalawang cellphone ang i-charge natin. And then dito sa kabila, ganun din po yung kanyang cover. Pe-press lang natin pataas. Ayan, bukas na siya. Malalim din naman po yung kanyang pocket.
check natin ating cellphone ha. Kung hindi ba siya haharang pa maglalaka. Pasok na pasok oh. So diba? So dito pag madali dito lalagyan natin. Ang dami siguro kahit mga 7 cellphone magkakasapin kasya. And then dito po ako medyo nalilito kasi iba't iba ho ang declaration ng kanyang fuel tank capacity, pero sa huli nating na panood may nakapagpatunay po maaabot po ng 12 liters po ang kanyang fuel tank capacity. Kaya napakalaki po nung tangke na yon, kaya sulit na sulit po to kahit mag long ride tayo ng malayo. Meron pang long ride na malapit. At pagdating sa fuel consumption, sa manufacturer's claim po nasa 45 kilometers per 1 liter, pero may mga ka-riders tayong napanood na nag-share ng kanilang experience na paabot po from 46 to 47 kilometers per 1 liter. Then sa top speed, nakita natin dun sa kanyang manual, nasa 100 kilometers per hour po ang kanyang dineclare na maximum speed. Again, may mga nag-share po na ka-riders natin, siguro nag-upgrade po ng CVT, na paabot po hanggang 123 kilometers per hour. And then sana ito ang in-upgrade, sana binabawan yung kanyang salinan po ng engine oil kasi ang lalim po niya oh. Although maaabot naman po natin yung kanyang cap, kaya lang ang lalim po talaga. Okay, meron po itong 950 ml na engine oil capacity at sa gear oil naman po ay nasa 120 ml. Maganda po rito sa Motorstar Easy Ride 150Q, meron pa rin siyang kickstart. Dahil made in China po ang motorsiklo na to, ginamitan po siya ng GY6 engine, kaya generic na, mabilis ang pyesa. Yun lang, wala pong kill switch sensor sa side stand. And then ganun pa rin po sa kanyang center stand. Ganda naman, bukang-buka siya, saka medyo mataba yung bakal. Wala lang po yung mating niya dito pero pure rubber po yun. Maganda rito, extended siya oh. Kahit cruising style ang ating position sa pagmamaneho, no problem sa long ride, hindi tayo mangangawin. Bukod tangi lang po itong si Motorstar ang nakikita ko na meron pong combined na air and oil cooled sa kanyang cooling system. Sana yung mga ibang mga China motorcycle, ganito na rin ang gawin kung hindi pa po kaya na gawing water cooled sa kanyang cooling system. Mapapansin nyo naman yung kanyang radiator sa loob, proven po talaga na ito ay oil cooled ang kanyang cooling system. And then pareho po siya ng size ng gulong dito po sa front at rear tire. Meron po siyang size na 130 by 60 by 13. Wanching Terna brand po ang ginamit. Of course, tubeless na. At naandito po sa right side yung kanyang front disc na single disc na meron pong speed sensor, single piston caliper at telescopic fork na front suspension. Okay, sa mga ka-riders, paalala lang, pag tayo po ibabiyahe, kumpletuhin na po natin yung ating mga documents. Ayan, mahigpit na po ang LTO ngayon. Pati itong pwesto ho ng mga motorcycle store ay ini-inspection na po. Kanina nakita natin sinusukatan yung sahig, saka marami silang itinatanong. Oh. Pero ito naman po talaga ang tamang gawin ng mga authority natin para sumunod yung mga kamote riders. And then unique din naman yung kanyang aluminum na mag wheels. Ayan. Matte black lang siya, wala na mga decals na naligay. Ito po sa rear tire, ganun din po ang sukat. Ayan, 130 by 60 by 13. At ang napansin ko rito, nasa gitna yung kanyang disc brake oh, dito sa rear. Anyway, maganda, naka disc brake na siya sa rear, hindi siya drum brake. At naka single piston caliper din po siya. Wala po siyang ABS or CBS mga ka-riders ha. Okay, dual shock na rin po sa kanyang rear suspension. Buti pa yung air filter box ito matatag oh. Kasi di ba dun sa mga Aerox NMAX, tataka ako ba't umuuga? Pwede naman palang matatag. And then sa kanya pong stock na muffler, bulky rin naman siya, tama lang yung kanyang haba. Pero hindi, mahaba siya mga riders. At ayan, matatag siya syempre. Kailangan ito ang hindi uga-uga kasi magkakasingaw ang ating muffler. And then plastic na heat guard, carbon loader rin yung ibang parts niya. At buti meron siyang tire hugger. Maganda rito, ayan, meron siyang clearance, hindi nakadikit sa ating gulong. Para in case na magpapalit po tayo ng mas matabang gulong dito sa rear, pwede pa oh. Tingin ko kahit mga 140, pwede rito. Kasi ito, naka low profile to 60 lang yung kanyang size sa gitna. So siguro kahit mga 90 to, bulking nun, di ba? Ewan ko lang kung babagay pa. And then kahit meron na siyang malaking tire hugger dito, yung kanyang rear fender, malapad din mga ka-riders. So, ang ganda ng shape. Then, nakalagay po dito sa magkabila yung kanyang bilog na reflector. Then, meron pa siyang extra late lights. Ayan, ano ba to? Okay, LED rin po siya mga ka-riders. So. At
hanggang dito sa pinakababa. Siyempre meron pa rin siyang reflector. Okay, tandaan nyo ha, yung kulay po itama natin. Dapat kulay red dito sa likod at sa side naman yung kulay yellow. And then sa kanya pong foot peg, ayan, aluminum din siya, medyo magaan. Tapos hindi na nilagyan ng rubber, okay lang kasi magaspang naman siya. Ang maganda rito, meron siyang bahay. Ayan, nakaharang tong kanyang fairings dito, kaya hindi na tayo basta-basta sasabit dito. Kaya sa mga kaangkas natin, huwag natin kakalimutan itaas ang ating footrest kapag nakababa na tayo. Kasi yan, pag nadali tayo sa lulod, bang! Ang sakit. Ilang beses na ako nadali dyan eh. Siyempre sa lighting system, naka full LED na po siya. Ayan, kitang-kita nyo po sa harap niya. Oh. Meron siya rito sa gitna na LED rin. Pero hindi po siya projector lang, mga riders ha. Ayan, split type na po siya, na parang mata ng agila. Ang ganda talaga ng build niya, diba? Dito sa front, naka matte black dito, then combine sa glossy black, and then may carbon fiber finish siya dito sa ilalim ng kanyang headlight. Then mababa po yung pwesto ng kanyang turning signals, pero LED na po siya. At ganun din po dito sa tail lights, stop light, turning signals, magkakasama na po siya sa isang portion dito. Bali pure LED na po siya, naka vertical position po sa turning signals, and then dito po yung kanyang tail light, stop light sa gitna. Para sa mga nakapag-decide na po kung kukuha ba nitong Easy Ride 150Q at hindi tayo katangkaran, sukatin uli natin ha. Tayo po ay 5'8". Yun lang ha mga ka-riders, medyo natitiyad po yung isang paa natin. Lagi na lang may ambulansya. Ingat-ingat tayo mga riders ha. Baka yung mga nakasakay dyan mga na-aksidente na sa motorsiklo. Nako, ingat-ingat po talaga. Okay, balik tayo dito sa Easy Ride 150Q. Ayan, kita nyo medyo madulas yung sahig. Ayan, kaya lang yung isang paa natin pwedeng nakalapat, nakaangat na po yung isa. So kala ko mababa po siya mga riders, medyo mataas po pala. Pero marami naman pong paraan para mapababa po ito, mapa-lowered, para magsukat po sa ating height. Testingin natin tong kanyang floorboard. Ayan. Oops. Dulas. Ayan. Hindi naman naabot sa ating hita. Ayan. Meron siya mga 1 inch na distansya. Kasi okay lang naman yung kanyang lapad. Oh. Hindi tayo pasubsob dito. Komportable talaga ang riding position natin dito. At ang maganda yung kanyang panel. Almost the same dun sa NMAX Turbo. Naka-level na siya halos sa front view, mataas. Hindi siya naka-slant pababa. Okay, dito sa right side naman, turning radius. Uy. Ang hirap. Ayan. Yun lang ha, medyo parang hindi balance. Mas malayo dito, ang lawak ng distansya. Puro mga 4 inches. Dito sa kabila, ewan ko lang, baka ako mali ha. Oo. Lapit dito. Ewan. Sa rear brake muna. Ayan, malakas po ang disc brake talaga. Oh. Kahit tiles po ang sahig natin, makapit siya. Oh. Lalo na siguro kung nalagyan to ng CBS, di ba? Then dito po sa kanyang front brake, naka-disc din. Yan, equal lang sila ng braking power mga riders. And then sa kanya naman pong rear suspension, average lang ha, hindi ho tayo masyadong bouncy pero nagre-response naman siya. So check nyo po ha. Sumasama naman yung kanyang body. Eto na ang Motorstar, pumasang motorsiklo. Maayos na servisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang quality. Handa itong maglingkod sa wala pang motor. Eto na ang Motorstar. Eto na ang Motorstar, pangmasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong
maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo. Sige mga ka-riders, hanggang dito na lamang po. Kung meron tayong nakikitang maliliit na issue sa kanya, siguro hindi naman talaga mawawala ang issue sa lahat ng mga scooter. Pero sa price po na 75,000, sulit na po tayo dito sa Motorstar Easy Ride 150Q na FI version. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Di ka na, mura na, magaan sa bulsa. Siguradong safe ka kasi ito'y subok na. Motorsiklo bang sigurado sa Motorstar matitiyak mo ang serbisyo. Ito'y di kalidad pang masa pa ang presyo. Kaya tara na sa Motorstar na tayo. Heto na ang Motorstar, pangmasang motorsiklo. Maayos na serbisyo, kilala sa lugar nyo. Asahan ang performance, asahan ang kalidad. Handa itong maglingkod sa wala pang motorsiklo. Punta na sa Motorstar, malapit sa lugar nyo. Magagandang motorsiklo, kilala sa lugar nyo. Heto na ang Motorstar, pangmasang motorsiklo.